Ang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Narito po ako ngayon sa bayan po ng Daet. Yan kung saan po ay pupunta po ako sa ospital kila Shena. Yung hospital po nung nakaraan, yung tatay po ni Shena nag-message po sa akin si Shena, humingi po ng tulong. Yung tatay po ni Bombay ay na-confine po sa ospital at nag-message po sa akin. Yung tatay po ni Bombay ay dati ko pong kaibigan. Yung nasa labas pa po ay grabe po ang bait niyan. Maraming salamat po doon sa sponsor na ayaw na po magpabanggit ng pangalan. Maraming salamat po sa binigay po ninyong tulong kila Bombay at Shena doon sa tatay niya sa hospital. Ngayon po ay dadaling ko doon sa tatay niya. Yan po mga kalingap, mga kabente. Narito lang po ako ngayon sa Provincial Hospital. Visitahin po natin yung tatay po ni Shena. Yan, buti nakita ko na si yung papa ni Bombay, si Kuya Ricky. Yan, mabait ito si Kuya Ricky kasi nung dati ay tinitimplahan ako nitong kape ay masikaso. Kuya Ricky, ilang araw ka na dito sa sa provincial? Pang-tatlo ngayon. Pang-tatlo ngayon? Kumusta man yung anong sakit mo? Ba't ka na na-confine? Nung linggo, bandang alas 12:30, medyo nautal ako, saka yung kamay ko medyo nakumpo. Nautal ka? Oo, ay wala naman akong kasama. Nag-tricycle ako papuntang provincial. Tapos medyo nag-igi na. Nag-uwi na ako. Pero kinagabihan, talagang sasama na ulit yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko, mapakumpay na. Kumpay na. Buti naagapan na, no? Naagapan na. Sabi nga nung kapatid. Kanino ka nagsabi dun sa mga bata? Sa kapatid ko na i-text nung anak ko, sabi sa akin, kung ang pakiramdam ay medyo nagmamanhid pa yung ulo mo, magpakumpay ka, babalik ko na. Babalik, delikado ka. Delikado lang yung bumalik. Parang na-mild-stroke ka, no? Buti naagapan ka pag... Sino nagdala sa'yo dito? Yung una, solo lang ako. Yung pangalawa, sinamahan ako at sila Shena ng kasama ko at nag-text na yung anak ko. Nagpuntahan mo na sa bahay. Kumusta man kuya nung paglabas mo? Kumusta man yung reaction nila Bombay sa iyo? Okay naman, tuwan-tuwa. Maano mo sa kanila yung kasiyahan. Yung kasiyahan. Kasi ko sa tuwing pinupuntahan ko sila, binablog ko sila, laging binabanggit si Papa, mabait si Papa. Yan, lagi kanilang naalala. Bakit ano yung ginagawa mo dati kay Bombay? Kasi alam nila yung sakripisyo mo. Dito ko sa kanila. Sabi nga nila, ikaw daw dati yung nanay at tatay nila. Naglalaba ka daw, nagluluto. Naglalaba ako lahat. Maga. Yun na lang. Kumbaga sa ano ba ako, Kuya Ricky,
gagawin ng magulang ang lahat para sa anak, ano. Kahit man mapasama tayo, alang-alang sa mga anak natin, ang gagawin natin, ano kuya, huwag lang magutom, ano. Kahit ano yan, kahit ikasama ng magulang, para sa anak, para sa anak, para sa anak. gagawin. Hindi ko ikahiya kung kasama man yung nagawa ko, pero may kabutihan man na para yun para sa anak. Kasi yung ano mo, anong plano mo ngayon? Na, ano ngayon, nakaano ka na? Plano ko sana ngayon, paglabas ko nga, sabi ko magtatrabaho ako. Kung pari ko naman, ipinasok agad ako sa PLDT. Sa PLDT sa trabaho? Trabaho sa, nagkikable kami sa labas. Oo. Siguro sa sobrang init, naiya naman ako sa mga kasama kung talagang nagagawa sila. Ako'y kahit hindi ko kaya. Talaga pero sa ako, nahihiya ako. Oo. Kung ang 2 linggo, naramdaman ko na ngayon parang tumaas yung presyon ko. Tumaas yung presyon mo? Kaya sana yung balak ko, pag sakali una na ko, pag ninanegosyo na lang yung kaya na lang ng katawan ko. Kahit yung ano, yung prutas, ano? Kahit mga tinatindang gulay, gano'n po. Gulay, prutas, basta may punan ka lang. May kaunting ano lang, pantulong lang din sa akin. Ibig sabihin nung pagkaano mo nang paglabas mo lang, nagpasok agad sa trabaho. 2 araw pa lang. 2 araw, nabigla. Parang bigla ka nun. Kasi sobrang ano, siyempre ilang taon? 3 taon? 3 taon din. Tapos biglang mainitan ka. Pero naman bago ka. Bago. Buti na lang Kuya Ricky. Hindi masyado ikaw na ano. Kasi pag yung iba-iba, natiriwa bigas, sobrang init baga. Doon nga ako natakot. May hawak akong pera. Tapos nagsabi yung katabi ko, Kuya, yung pera mo nahulog na. Ay, nahulog? Tawag ko na pala, nakaganyan na pala yung kamay. Pagtapos, nagpasalamat ako doon sa turo. Punta na yung salita. Kambot na yun. Kaya natakot ako. Nagtakbo na pa ng hospital. Dapat pala may ano ka, may dala ka ng maintenance. Kahit yung tablet na ano, kapag alam mo nang nag-ano, tataas ang presyon mo, mainom ka agad. Sabi ko, doktor, mag-maintenance ka na. Kahit wala ka nang nararamdaman, mainom ka. Mainom ka araw-araw. Araw-araw. Kasi traitor na sakit yan. Traitor daw, hindi daw alam kung kailan yan. Nakatingin lang daw. May kakilala ko ngayon kuya, kahit wala siyang nararamdaman, inom siya ng inom araw-araw. Kung matulog, mainom siya. Kung ano. Ilang taong ka na Kuya Ricky ngayon? 56 na ako ngayon. Ay, 56? Pwede pang mag-asawa. Ano yun, may plano ka pang mag-asawa ngayon? Wala na. Parang na lang itong anak ko. Paano yung pag malamig? Wala kang katabi pag tulog? Wala na. Kaya na yung ay wala na. Focus ka na ngayon sa trabaho. Sa mga anak. Sa mga anak. Sana makatapos. May 2 pa akong balitat pang ano ay patataposin sa kayong bunso ko. Grade 10 pa lang. Mga 2 taon pa. Siguro mga 3 Ibig sabihin Kuya Ricky ngayon, parang babawi ka ngayon sa mga anak mo. Yun na lang ang anak ko. Paano pala pag pumapasok sa school sila yung mga anak mong iba? Si naman, wala babaga, nandun na dun sa Alawihaw. Pag pumapasok yung natitira sa bahay, si Bombay, kahit nasa trabaho ako, naisip ko, paano kapag ginabol ito? Hinahabilin ko sa kapitbahay, patingin-tingin naman po kay Bombay. Pero pag wala ka pasok? Pag walang pasok sa bahay naman. Binabantayan? Binabantayan ko. Tapos minsan, pag natrabaho ako, natawag ako dun sa anak ko nasa Talisay ng asawa. Sabi ko kung wala siyang gawa, sa bahay nila magtambak. Pag-uwi na ng pagkahapon. Kumusta man kuya si Bombay bilang isang anak? Si Bombay, mabait na minsan pag napasok yan, ang mga kapatid niya tinatanong kung may baong ka na, dinamasdan ko lang din. At minsan, walang baon minsan, pero may pambigay ako, pero natanong si Bombay kung may baon. Nasanay kasi siya na nung wala ka pa, siya ang tagabigay. Madiskarte nga yun. Kumbaga sa yung sa mall. Kumbaga kuyang napunta siya sa mall, wala siyang pera, wala siyang punan. Ang ginagawa niya, nahingi siya ng token. Pinaparami niya yung token. Pag naglaro siya dun sa parang mga isda, dumadami yung token niya, tapos inilalaro niya sa basketball. Doon naman nag-iipon siya ng mga ticket. Tapos yung ticket naman
nakarami na siyang ticket, pinapapalitan niya ng mga item. Yung juice, biscuit, chicheria. Kaya na marami na iuwi, kala mo yung nag-grocery. Ang ginagawa niya, binibintaman niya yung grocery. Tapos nilalagay niya sa alakansya. Minsan, sabi nga ni Shena, nautang daw ni Shena yung ipon ni Bombay. Pumapayag man daw si Bombay. Pero ang pera niyan dati ni... kung bayad na si Shena. Kaya nagkautang nga dahil dyan si Shena. 3,000. 3,000. Pilit daw sinisingil. Ayaw naman bayaran. Baka mawala nga abutin. Minsan dinadala ang pera. Pilit papaluin daw. Kaya binayaran na lang ni Shena yung 3,000 na utang. Tanda ni Bombay, pag may utang ka, di ka magbayad. Kahit yung mga kapitbahay na utang kayo. Nautang nga. Yung mga kapitbahay. Si Bombay, Kuya Ricky, sinusumpong pa ngayon? Laging sinusumpong o bihira na? Bihira man si sumpungin. Kaya may maintenance yun, may gamot. Paglabas ko nga, may gamot. Pinagin sa akin, iniinom niya. Pagkatapos niya mag-almusal, iniinom niya. Hindi man niya nakakalimutan. Ang sakit ni Bombay, dapat laging busog. Laging may tapos bawal magutuman. Kasi pag nagutuman, sinusumpong. Pag bawal naalis niya mapagod. kung trabaho, umaga, alas 5 gising na ko yan. Yung mga ugasan, minsan din nakaka-ugas. Bago ako magliwanag, naglilinisan ko na yan. Tapos kasangad na ako bago ako gusto ko mag-almusal sila bago ako umalis. Kaya pa-almusal ko na si Bombay at alam kung ano ay. Kaya naman pala na-miss ka nila. Kasi sabi nila, Shena, Madeline, dati daw, pag umaga pa lang daw, may almusal na. Tapos ikaw nalaban ng mga damit nila. Tapos hindi mo sila pinapabayaan. Kumusta kahit sulong buhay, kahit wala kang asawang katuwang sa pag-alaga sa kanila, nagagampanan mo. Nakakabilib din, Kuya, sa iyo kasi ang babait ng mga anak mo. Kaya sabi ko pala, kaya napansin ko, kaya parang mababait ito sila Shena. Manang-mana sa tatay. Nahirapan ka ba sa trabaho mo? Nahirapan ako sa trabaho kasi naisip ko nung una, kayang-kaya ko. Pero ngayong pagbalik ko, Kung may edad na. ako, parang hindi ko na kaya yung ladder, hindi ko na kayang buhatin. Yung ladder, yung hagdanan. Kaya naisip ko minsan, sabi ko, minsan may napanood ako na programa sa yung mga single parents, nabibigyan ng ayuda. Ayuda, puhunan. Pwede ko kagong gawing puhunan yun. Kaya na minsan naisip ko, kanino kaya ako pwedeng lumapit para makakuha ng konting puhunan. Di ba, Kuya, ba? Sibuyas, bawang sibuyas. Ganun. Ilalako mo lang sa mga terminal. Mga prutas. Kahit paano panimula lang Panimula lang. Matutukol mo na rin. Kaya mo, Kuya, may mga sponsor tayo na nanonood na baka may sobra-sobra, di mabigyan ka. Kuya, may nagpapaabot ng tulong sa iyo, pandagdag mo na pambili ng gamot. Kuya, pagpasensya muna daw yan kasi yan ang daw yung nakayanan. Ay, maraming salamat po sa mga tumutulong, sa mga sponsor po na Bombay. Ganun din po siguro sa mga anak ko. Kung nasa loob pa ako, maraming pong salamat sa inyo. Kaya mo, Kuya, pag-iipunan natin yung pangarap mo magkaroon ka ng bike na may sidecar para makapagsimula ka sa hanap buhay po. Kahit pagtitinda? Kahit pagtitinda po. Ng mga gulay. Kahit marunong ka mag-bike? Marunong po. Hindi, pasasalamat po pag sakaling magbigyan niyo po ako ng pagkakakitaan. Basta, Kuya, pakatatag ka lang. Kung sa ay malalaki na yung anak mo, mababait. Basta kung magsimula ka ulit. Nabigyan pa tayo ng pagkakataon na may purpose tayo. May purpose tayo dito sa mundo. Ito, samantalahin mo na para makabawi ka sa mga anak mo. Papasalamat din po ako sa Diyos na medyo yung atake ko po parang paalala lang sa akin, parang mild lang. Mild lang, parang pagpapaalala lang. Kaya isikapin kong wag nang masundan. Tama. First time ko ma-interview ito yung tatay ni Bombay.
Mayayain pa ito dati. Pero yung personality ko nito ay mabait ko talaga ito. Lahat naman pong napasok nun ay talagang inaasit na tinutulungan ko po, inasikaso ko yung mga ano. Kahit sa loob po, wala. Yung Ay, mga wala. yung mga kasama mo pala dati sa loob, pag walang mga pagkain. Pag wala, mayroong mga tao talagang walang dala, walang ano. Nababagay na po yan pag ano. Ibig Meron, sabihin, binibigyan mo sila. nabibigyan ko sila. Pag may sobra, kahit yung mga dala sa akin na ano, Ninasina. nabibigyan tapos medyo sobra, nabibigyan ko po sila. Binibigyan mo sila. Nabibigyan ko sila. Anong masasabi mo pala kay Sheena na walang sawang naghahatid pagkain Salamat sa panganay ko sa loob ng 3 taon. Kung siguro kung wala siya, dagdag isipin ko pa dun sa mga kapatid niya, malaking bagay po yung naitulong ni Sheena sa akin habang nasa loob. Ibig sabihin, madalas siya na nabisita. Madalas sa na bisita. Anong dinadala ni Sheena? Maraming dala. Minsan, nadala na ko doon. May tsokolate pa, mga galing sponsor daw yun. Pinadala pa ako doon ng sapatos. Kasi yung iba, pinapamahagi mo din sa mga Pinapamahagi. Hanggang gwardiya, nabibigyan ko. Uy, Ay, kahit gwardiya? Oo, kahit gwardiya. Tsokolate ang pengin mo. Pinapagtayan ko sila. Mabait talaga si Sheena, no? Siyempre, mabait ang natatay ay. Sino pala nagbabantay sa'yo dito? Si Madeline ang kasama ko dito. Dito natutulog. Dito natutulog? Oo, tapos dito na rin naalis pag pasok niya. Dito na naliligo. Diretso na ng eskulahan. Tapos pag tira niya, diretso sa body, base lang yun. Dito, diretso naman yun dito. Si Madeline? Si Madeline. Si Madeline. Tapos si Sheena? Si Sheena naman, maaga na punta dito. Mga 9 nandito na yun. Tinatanong na ako kung may reseta, kung may may bibilhin. Si Kulot, nabantay din. Ito, nabantay yun. Pagka sabi ni Sheena, pagka labas daw ng school, mamaya-maya, dito na daw madiretso si Kulot. Dito na natin. Mabantay. Ay okay naman pala at may paralitan Paralitan yung magbabantay. Yung mga anak mo nagre-reklamo, hindi man? Ay, hindi naman. Hindi na nasagot? Hindi nasagot to. Mababait naman yun. Hindi nasagot. Hindi nasagot kahit na napapagod sila? Pagalitan nun, hindi nasagot. Hindi na rason? Hindi na rason. Tahimik na lang yun. Yung mga bata? Sino pinakamabait sa magkakapatid? Lahat naman parehas yan. Si Umo, simple lang yun. Si Madeline, mabait din yun. Kahit yun, lagi akong iniisip nun. Si Bombay masungit? Masungit pero mabait din. May pag-alala din sa mga kapatid. May pag-alala sa mga kapatid. Ano nang sistema ngayon sa BGMP? Paano pa ano yun? Pwede magdala ng pera sa loob? May bigay ng pera? Pwede mo silang mabigay ng pera pero hindi mo sa kanila mabibigay na direkta. Sa prisoner mo pero nakalista yun sa pangalan nila. Tapos ibibigay coupon? Ibibigay coupon. Yun ang pambili nila, yung coupon. Mga coupon. Tapos pwede akong, halimbawa, katulad ko, mabigay ako ng tulong, mga sabon, toothpaste. Ay, pwede yun. Pwede yun. Kasi hindi gaya nung sa probinsya, libre yung sabon, kinsinas katapusan, may pampaligo ka, saka may toothpaste kang binibigay. Pero sa BJP, wala. Mabili ka ng sarili. Paano yung mga walang pambili? Wala. Talagang minsan may mga nabisita, may mga dalang ganun. Yan, dun sila nagkakaroon ng Nahingi-hingi na lang? Oo, nahingi na lang. Kawawan din pala yung mga nasa BGMP na walang mga dalaw. Bigas, pwede magbigay ng bigas? Bigas, pwede magbigay. Ano yung kanya-kanyang saing o meron ng rasyon? Mapasain ka, may bayad 20. Pero may rasyon ng pagkain, pero pwede kang magpasain kung may bigas ka. Pero may bayad. Pag magpasain ka, may bayad 20. Mga gulay, pwede magbigay ng gulay? Pwede. Mga gulay? 20
Ilang beses ang pagkain? Isang araw? 3 beses ko na pagkain sa isang araw. Sa umaga, anong orasyon? Anong almusalan? Umaga ay yung pansit, temprado, ganyan. Sa tanghalian, palitan, isda, karne sa pag karne sa tanghali, gulay na sa hapon. Ano man, kumusta man ang lasa? Malasa? Ayos naman yung Wala nang dessert? Prutas? Minsan meron, pero hindi. Araw-araw meron. Hanapin kayo. Ano bang bawal na dalhin dun na katulad ng pagkain? Anong bawal? Ano ba, may mapaabot ako ng tulong. Mabigay ako ng bukod sa sabon, tapos toothpaste. Ano pa yung pagkain na, halimbawa, biskuit, pwede? Pwede yung biscuit. Yung mga nasa lata, bawal yun. Bawal lang nasa data? Oo, dapat mga nasa yung plastic. Plastic na lagayan. Yun palang bawal, yung mga pwedeng makasakit, ano? Yung lata, bawal lang may bakal. Saka yung mga maaanghang. Toothbrush? Yung toothbrush, pinuputol. Toothbrush pinuputol? Bakit pinuputol? Inaalis. Pwede kasing gawin patalim. Pwede yung panaktak, inahatak lang yun doon. Yung tangkay ng toothbrush pwedeng gawing patalim. Kawawa naman pala yung mga walang dalawan. Uy, si Kulot. Kulot, saan ka galing? Sa school po, nagmumula ako sa bahay, mga akong gamit. Tama yung sabi ni Sheena. Pagkalabas mo daw sa school, ikaw naman daw mabantay. Binantayan ko muna at walang bantay ay bawal daw walang bantay. Kumusta man ang pag-aaral mo? Ang bait ni Kulot. Hindi ka man napapagod, Kulot. Ay, ano na pala, straight. Ano ang tunay mong pangalan? Ano? Bernadette. Nasanay ako sa Kulot eh. Pero mas bagay sa yung ang Kulot. Oo nga. Birang Kulot, bagay sa iyo. Mas maganda ka sa Kulot. CT scan. CT scan ulit. Nandito na siyang doktor ay masabi sana kung pwede nang lumabas. Naunahan ako, magpapalipit tayo ng CT scan para sigurado. Ay, hindi pa rin makakalos. Ibig sabihin, maulit ng CT scan? Oo. Bigay ulit request. Pag-ikot kasi ba? Maulit pala ulit ng CT scan. I-check yung sa ano man. Check kung baka para kasigurado lang. Pero hindi na sa record kung naman lang lahat. Kasigurado lang daw. Sa init siguro yan. Hanggang anong oras ka dito, Bernadette? Hanggang 6 lang ng umaga kasi may pasok po lang. Nasa 6 ng umaga? Hindi dito ka na tapos pasok ka na? Oh, grabe. Saan ka nag-aaral ngayon? Sa Hope yung inaano ni Erica? Kaklase mo pa rin si Erica? Oo. Ano yung pagkain mong gabihan? Nabili ako sa labas. Nabili ka sa labas? Tsaga-tsaga lang. Anong year mo na ngayon? Graduating ng senior. Ay, ayos. Anong course mo pagka nag-college ka? Ma-education. Ay, good. Tsaga-tsaga lang. 4 na taon lang. Education. Buti hindi ka napuntahan doon ni Bombay sa school mo para bigyan ka ng baon. Ma-uniform din yun. Para makapasok. Kaninong uniform pala yung sinuot doon pagpunta sa Kamabugan? Sa bunso. Yan po mga kalingap, mga kabente. Si tatay po ni Madeline, ni Sheena. Medyo okay na po yung sitwasyon. Nabigla daw po yung tatay ni Madeline dahil po siya pala, nagtrabaho sa isang telecom company na nagkakabit po sila ng cable. Kaya sa sobrang init daw po ay hindi po niya nakayanan.
Kaya bigla daw pong parang na-high-blood yung tatay ni Madeline. Maraming salamat po sa mga sponsor po nila Madeline, nila Shedna, nila Bombay. Maraming salamat po sa tulong po ninyo sa kanila. Malaking tulong po yung mga pinapaabot po ninyong tulong simula po noon hanggang ngayon. Malaking tulong po sa kanila sa pang-araw-araw po nilang gastusin. Grabe po yung yung tatay. Nakita ko po na kung gaano po siya kabuti. Hindi pong binabanggit ng nila Shena yung kanyang tatay. Dahil yun nga, simulat sa pulo, nasa labas pa si papa nila. Inaalagaan naman daw sila ng tatay nila. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po Mr. Bendy Vlog. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.